topic natin ngayon. So, ano pa mas maiksi? Ito na lang, para matapos. Harry Roque, alis go. Ay, naku, si Harry Roque, pareha sila ng kaso. Ganito ang mangyayari kapag umuwi si Harry Roque, wabsat. Guilty. Aray ka pa. O, sige. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. Okay, here we go. Bilisan natin para matapos na agad. Yawn. Again, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Shoutout po sa mga kasama natin dito. Rose Matsumatsu, Elvira G, Trixie Villa, Teresita Price, Pam Dens, Sir Leonardo at Addictus Rex, at sa lahat. Salamat. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Attorney Claire Castro. Today is November 20, 2025. At okay ba ang ating audio, mga clear? Ayos. Hindi ka naman nalagay ang ating mic. Medyo sorry naman. Pero nanidig naman ako. Habang ako naglalagay ng mic, sige, go lang tayo. Mga clear kasi, dito, di ba? Pansinin nyo. Dapat nga may isa akong topic eh. Yung para bang lahat ng namayagpag ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Para ngayon, nananagot. Nananagot. Diba? Napapanagot ang batas. And, tandaan natin, bakit ba? At nasabi natin na mamayagpag ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Pogo to eh. Diba? Nahayaan na mayagpag ang pogo ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Tapos ang daming nagawa yata mga peke na birth certificate. Kahit dun sa Davao. Davao Region, sabi nga, yan, maraming peke birth certificate. Mga clear, ha? Yan. Okay. Ang ating audio, nandito si Noel Amudo, nakita ko na. Okay, dito si Rudy Manuel, hello po, Tatay G's, Lemon, Shiro Kansaki. Okay, nandito Benzon, Rockman, Edgar Dungo, Elito, Star 1966, Maylene, of course. Ay, Maylene, si Batang Helmet pala, kung nandiyan na, hiningi niya ulit yung link, si Batang Helmet, para sa ating Christmas gift. Okay? Pakihanap nga si komento. Addictus Rexilio from Kabuyaw, ang news, mga kaklir. Na pagkakabilanggo. Yan ang sentensya kay Guo Huaping. Habang buhay. Kilala bilang dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos siyang mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa illegal pogo operation. Alam niyo na qualified human trafficking, mga kaklir. Kasi nagpadala siya, kumbaga doon sa kanila, sa negosyo nila, lumalabas dito na may mga tao silang pinuwersa. May mga tao na from other places, dinala dyan for forced labor. Trabaho. Diba? Kinuha nila ng hindi legal. Hindi naman kidnapping. Pero kumbaga, halimbawa ito, binigyan mo ng pagkakataon, bibigyan kita ng trabaho bilang driver, yung pala, ibang trabaho pag gagawin mo, kung illegal na gawain. Okay? So, tuloy mga clear. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Hinatulan na ng guilty beyond reasonable doubt ng Pasig City Regional Trial Court si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. At ang 7 pa nitong co-accused sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa illegal offshore gaming operations sa Bamban Tarlac. Sa 111-page decision ni presiding judge 112. Grabe, dami. Anilin Medes Cabelis, sinintensyahan nito ng life imprisonment sina Guo. Pinagpapiyansa ang bawat isa ng 2 milyong piso bukod pa sa pagbabayad ng danyo sa victim complainants. Iniutos din ng korte ang forfeiture ng higit 7-hectare Baofu compound na nagsilbing pugad ng illegal pogo. First time din na nag-convict ang court ng organizing under Section 4L and forfeiture of the entire Baofu compound dahil po ito yung ginamit para po makakommit ng human trafficking. 16 ang orihinal na kinasuhan ng prosekusyon. 8 lang sa mga ito ang na-convict kung saan 6 ang foreign national. Ina-expect naman natin po na may mga acquittal para at ang importante po yung main players natin lahat convicted. Masaya namang tinanggap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Siguro yung mga lesser ang participation or kung meron man, baka mahina, kaya hindi na convict, baka nadamay lang. Di ba? May mga ganun di ba? Na pwersa, na sumama bilang mga, let's say, cashier, secretary, di ba? Yun, baka hindi napakita yung guilty na, kaya sabi na may mga acquittal naman daw. Okay? Desisyon. Ang PAOK ang nanguna sa Bamban Pogo crackdown noong 2023. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all dedication and sincerity, nothing is impossible. This is a significant victory para sa Filipino people. Dito napakita natin na parehas yung hustisya dito. Regardless yan kung Filipino ka o foreigner ka. I learned that ChatGPT works best with detailed prompts, but I hate typing them. So instead,
Batay sa batas, ayon kay Justice Undersecretary Nicolas T., maaari raw ma-forfeit ng Interagency Council Against Trafficking ang Baofu property. Pero maaari raw ilaan sa ibang bagay, lalo may agencies nang naunang nagpahayag ng interes dito. Sa pagtaya ng mga eksperto, pumapalo sa 6.1 billion pesos ang estimated construction cost ng mga infrastrukturang itinayo sa 7.9 hectare compound. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa bilyon na. So yan, makikita nyo ha, bakit life imprisonment? Normally, pag yung crime na nagawa ay under the revised penal code, ang katumbas ng life imprisonment, reclusion perpetua. Yan. Kaya siya life imprisonment because yung tungkol sa human trafficking, it is a special penal code. Special penal law. So, hindi siya under the revised penal code. Kaya life imprisonment. Yun nga lang, may pagkakaiba yun, mga ka-clear. Unahin muna natin, ha? Okay, ha? Unahin muna natin. Okay? Tagumpay, Senator Risa Antaveras. Yes, oo, tagumpay si Senator Risa. Actually, di ba, congratulations, Senator Risa. Until, sinamahan siya ni Sherwin Gatchalian, ni Senator Sherwin. Tapos nung biglang lumaki na yung issue, maganda na yung issue, nagbabiral na, dami na sumakay. May pabida na. Dami na sumakay. Oo nga. Nakita nyo ha, kasi multiple hindi lang naman na isang kaso to ha. So in other words, mga clear, kahit sabihin natin, doon tayo sa reclusion perpetua. Okay, pakita ko lang. Okay. Oops, ano na? Wait lang mga clear, wait lang. Okay, pag ito. Diba, pag may napaparusahan mga ka-clear na may imprisonment na, let's say 3 counts of reclusion perpetua, 3 counts, in different cases, 3 counts of life imprisonment, di ba para bang usually mga ka-clear, not usually, pag reclusion perpetua, ang pinakamahaba na imprisonment, yung ilang taon ang imprisonment pagka reclusion perpetua, 40 years. Yan. So isipin mo, naku, hindi na siya makakalabas kasi kung 3 counts yun, 40. Diba? Parang ganon. 120. Actually, ang batas natin, may tinatawag tayo na threefold rule. Okay? So, kahit ilang counts yan, mga ka-clear, okay? Ito, katulad yan, threefold rule, ha? Applies only to multiple penalties. So, kumbaga, maraming cases, let's say 3 counts of murder, 3 counts of child or other human trafficking. So, kahit 3 counts yun, okay, mag-a-apply yung threefold rule. So, ililimit ito. Ayan, the penalties are accumulated starting the most severe until the limit of 3 times the most severe penalty or the 4th-year cap is reached. So, kunyari lang, may case ka, isang penalty mo ay 12 years. Tapos isang penalty mo, 20 years. Isang penalty mo, 20 years ulit. So, more than ano na siya, di ba? More than 40, bali 52 na siya. 52 years. Kahit 52 years pa yan, kahit 60 years pa yan, ang limit pa rin, no? I-accumulate yun, pagkasama-sama yun. Pero ang limit pa rin ay 40 years. So hanggang 40 years ka lang, makukulong. Okay? Maximum yun. Salamat, attorney. So 40 years yan, kahit ilang counts pa yan, after 40 years mo siya masilbihan, layak ka. Yun. So the rule caps the total period of 40 years. So the conclusion, the convict serves a maximum of 40 years imprisonment regardless of the aggregate duration of the sentence. Okay? So, ang tanong, syempre, kung yan ang limit mo, pwede ka bang magpakabait-bait, di ba? Para umaba yung taon mo. Kasi bibilangin yung good behavior mo eh. I-compute yun, i-credit yun. Pwede. So, di ba, may mga tao na nag-a-avail itong good conduct time allowance kasi mabait sila, hindi sila naging pasaway. So, kinukompute yun para ma-avail, para bumaba pa sa 40 years yung iyong penalty. Okay? So dito, sabi dito, life imprisonment yun mga ka-clear. Ang life imprisonment kasi, okay, ang difference kasi nito, kapag yung reclusion perpetual, meron kasi siyang may years siyang pinag-uusapan. Okay, 40 years. Ang duration niya, di ba? Ang duration niya is 40 years. So ang parole eligibility niya is 30 years. Okay? So, sa life imprisonment, wala kasing ganun. Walang ganun duration, hindi naka-define. Okay? Pero may mga korte, although sinasabi dito, ang difference yan mga ka-clear, pagka life imprisonment ang pinataw sa iyo, 'di ba? Wala ka no possibility of parole, hindi mo rin magagamit, i-applicable yung sinasabi kong yung good behavior mo para mabawasan yung sentence mo into 30 years, 'di ba? Pero may mga ganun ba? Na lumalabas na ginagamit ito by analogy.
Ganun ba, Sir Leo? So, Meron na siyang siguro yan baston? kung paano to i-interpret Paktay. ng court. Pero, in general, magkaiba yung reclusion perpetua sa life imprisonment. Kasi nga, in life imprisonment, ang penalty yan is under special law. Special law, no? Special penal code or special penal law. Kasi, bakit ko sinasabing special penal law? Yung special penal law or special law kasi, yung mga crimes na nandoon, hindi siya nakalagay doon sa revised penal code. Hindi siya under the revised penal code. Halimbawa ito, Child Abuse Act, Anti-Child Abuse Act. Wala siya doon sa revised penal code, pero ginawa siyang special law. Kaya yung penalty niya, hindi siya reclusion perpetua. Kung halimbawa naman na yun ang equivalent, no? Hindi siya reclusion perpetua, ipapataw sa iyo ay life imprisonment. O, medyo batas tayo dito mga clear ha. So pinapakita ko lang sa inyo na tingnan natin kung maa-avail nitong si tawag ito, si Alice Go, if ever na hindi siya mag-a-appeal. Diba? So sabi ko nga, may mga pagkakataon po na yung mga courts ina-apply din tong threefold rule kapag life imprisonment. Pero karaniwan po, hindi. Okay? Karaniwan po, hindi. But, mga clear, tandaan natin. Itong penalty na to, yung pinataw na decision na to, itong decision ngayon, hindi pa po siya final. Hindi pa po siya final. So anong pwede niyang gawin? Pwede siyang mag-appeal? Kasi nasa RTC pa lang siya, so dadaan pa siya. Tama. Pwede pa siya mag-appeal sa Court of Appeals. Sa Court of Appeals. Kung gusto niya agad Court of Appeals. Kung gusto niya muna dumaan sa Court of Appeals, usually. Pero normally, kapag life imprisonment, kahit hindi ka mag-appeal, automatic yun eh. Hindi pwedeng hindi mako-consider na hindi ka nag-apply. Tignan natin mga clear ha. Pakita ko sa inyo. Galing talaga ni attorney, no, mga kapsat. Kasi syempre naman, life imprisonment yan. Hinig lang ako. Maraming salamat, Ma'am Dens. Natin. Meron ako dito alamin. Yes. Cases where the penalty imposed is reclusion perpetua have an automatic mandatory appeal to the Supreme Court. It's often called automatic appeal. So yun. So mag-a-appeal na to. Kahit hindi ka siya mag-appeal, automatic appeal yan mga kalila sa Supreme Court. Kasi re-reviewin yun kung tama. Kasi hindi biro ang conviction ng conviction at ang penalty mo ay reclusion perpetua o life imprisonment. So automatic yun. Kumaga na-appeal na yan automatically. Yun yung tinatawag na automatic review. Re-reviewin ito ng Supreme Court. Ay, at maliit. Ayan. Ay, sorry. Okay? So, yun yung batas natin mga clear. So, medyo mahirap ito for her. Diba? Mahirap ito for her. Dahil, syempre, life imprisonment to mga clear eh. Diba? Ang bata-bata pa niya, maganda siya, dalaga pa siya. Parang, syempre parang gumuho ang mundo mo dito dahil... Oo nga naman, no? Parang wala kang future eh. Pagka life imprisonment. Life imprisonment. Wala nang future. Those who like sneaky behavior. This is a miniature audio-video recorder about the... Diba? So, well anyway, kasi kung may mga tao naman talaga siyang na danyos, maraming na-injure ng mga kababayan natin because of this human trafficking. Wala tayong magagawa kasi kailangan mong pagdusahan ng iyong crimes. Mga clear, yan din yung kaso. Ni Harry Roque. Mama. Yan din ang kaso ni Atty. Harry Roque. Parehas na ng kaso ni Harry Roque. Kaya siguro siya natatakot umuwi. Katulad nung kay Atty. Harry Roque, tignan nyo. Rather, Alice Go. No bail kasi yun eh. Kasi ang crime na ang penalty niya ay imprisonment, let's say, ang penalty pwedeng impose ay reclusion perpetua or life imprisonment, no bail agad yun. So pag dinidinig yan, hindi siya pwede makawala, nakakulong siya habang dinidinig yung kaso. Tama. Okay? So, ang mangyayari lang dyan, kung pwede kang makawala or temporary liberty, you have to file a petition for bail. Okay? Kasi mga ka-clear, yung mga kaso na ang imprisonment naman ay hindi reclusion perpetua, life imprisonment, pwede pang mag-bail. Let's say, halimbawa, homicide. Homicide, as compared to murder. Yung homicide, pwede itong mag-bail. Pwede itong mag-bail nang hindi mo na kailangan mag-file ng petition for bail to prove na pwede kang magkaroon ng pasamantalang kalayaan habang dinidig yung kaso. Hindi kailangan yon kasi you have the right to bail. Diba? Automatic yun eh. You have the right to bail. But, ang exemption niyan, kapag yung kaso mo is no bail. Diba? Pag no bail yung case mo, or rather yung imprisonment mo, yun nga, tulad ng reclusion perpetua, heinous crimes, mga ka-clear, no bail agad yun. So, hindi automatic na may karong kang karapatan na mag-bail. Kaya yan ang nangyayari kay Alice Go. Habang dinidig yung kaso, nakakulong kasi no bail yun.
So, yun. Ayaw ni Harry Roque. Live imprisonment, they will try to appeal. Actually, Nanay Brenda Barton, sabi ko kanina, automatic appeal kasi may automatic review ang Supreme Court. Pag ganito po ang mga penalty. Okay, thank you, Ed, ng Cereza Force. So, yun lang. Di ba, mga batas lang ang pinag-aralan natin ngayon dito. Kasi nga, alam naman natin kung ano yung kaso ng qualified human trafficking, di ba? At ito nga yung parang mga pagkakataon na ikaw ay gumawa ka ng tao, tapos dinala mo, minsan ginawa mo pang pagtrabahuhin, or let's say for prostitution, yan, sexual exploitation, forced labor. Di ba, ang lumalabas doon kapag pogo, di ba, hindi na nakakalabas yung mga kinuhang empleyado or inimpleyo. Or kaya hindi naman totoo na yun yung kanilang supposed to be na trabaho, niloko lang sila, tapos dinala sila, hindi na sila mapakawalan. Diba? Tinatago sila or hindi sila pwedeng lumabas, bawal, binabantay, yun. Yun yung qualified human trafficking. Lumalabas. Diba? Parang ang dami nga nakita doon sa lugar nila. Diyan sa Lucky South 99 ba yun? So yun. So yun yung marami na discovery. So siguro malaki talaga yung ebidensya kasi syempre mga ka-clear. Ang conviction, it should be beyond reasonable doubt. Pero still, sabi ko nga, ito ay mayroong apila, tingnan natin, kung mapapaganda naman nila yung kanilang istorya, di ba? At mapapalagyan nila, nasasabi nila, nagkamali ang desisyon ng RTC, di tingnan natin. Yan naman mga clear, may mapagkakataon na na-convict ka na sa baba. Kahit na-convict ka na sa trial court. Trial court kasi ito Pero pagdating sa appeal, hindi masyadong nakita, di ba? Ang iyong liability, pwede yun ma-dismiss sa appeal. Okay, mga clear? Okay, so, right. Sa more than 3,000 na live views, nako, pwede pa-like na po, pa-share and Sana subscribe. all. Binabalik na ngayon o nire-refer na sa CA yung mga ganyan. Yes, oo. Hindi na siya hierarchy kasi of jurisdiction. Hindi na agad ito dinadala sa Supreme Court. They have to appeal sa Court of Appeals. Yes. Meron po tayong ganyang ina-apply. Hierarchy of jurisdiction muna. Kasi matatapakan yung Supreme Court agad. So, saka kung ako din naman, I rather go to CA. Muna. Kasi bakit? Kung hindi ka nagka-problema ko sa CA, meron ka pa chance pumunta sa SC. Diba? Ako kasi sa CA pala, makukonvince mo na with your pleading na tama ka at you have to be considered a judge not guilty or you have to be acquitted, di mas okay. Mas okay na nandito siya kaysa China, dedo siya doon. Serpent pigeon. Diba? Pero taga na dito, no? Kasi parang dito pa yata nagklase yan dito sa school, Chinese school. Diba mga MIBs ko, Shiro Kansaki, Addictus Rex, Maylene, Mariana Nale, Poras, Lord Glenn, Master Pogi, Takumi, Vencir, Lemon, Reviton 2.0, Red, Strategies, All Walks of Life, Equilibrium Files, MUG, Rudy Manuel Shen, St. Mary, Trexie Video 11, DJ Beron, Brenda Barton, and of course, nasaan ang second part, Tate Jack First, Second Mind, Maestro Paul TV, Direct Freddy Valera, and Let Reyes, ang ating mga MIBs. Okay, si Shiro. Namiss na ako ni Shiro kanina. Oo, ha? So, yung Frozen Delight. So, yun lang nakita natin, ang pwedeng maging future ni Alice Goo. Okay? Life imprisonment, walang duration yan, but still, courts can apply kung ano yung threefold rule, di ba? Na applicable sa reclusion perpetua ay kadalasan ginagamit din sa life imprisonment. Okay? So, mga clear. Right. So, pa po tayong topic. Ayun, alam niyo na ba? Salamat, attorney. Ayan, thank you very much. No? May natutunan na naman tayo sa 3-point rule na yan. So, kahit na sabi ng ilang counts yun, di ba? 4 counts. So, dapat pag lifetime 40 times 3, so 120. So, hindi. 40 lang talaga maximum pala, Mabsat. So, again, maraming salamat sa bagong learnings natin, Mabsat. Again. Alright. Na oras na, 1:19 na, Mabsat. Time to sleep na. At least may tulog ako ng 1:30, 2:30, 3:30, 4, 3.5 hours yung tulog. Kasi gigising ako mamaya alas 5 Maaga na naman ang preparation doon sa school. Kailangan maaga-aga tayo. Again, thank you very much, Mabsat. Baka naman, sa mga di pa nag-like dyan, 23 likers pa lang tayo. Baka naman. So, ayan, maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kits tayo. At syempre, shoutout ulit sa mga kasama natin dito bago tayo mag-ending. Yan si Addictus Rex, si Elvira G, si Cheryl, musta ka na? Anong balita sa'yo niya? Anya balita kinyaman? Apay what happening? Kamusta ka na, Kabsa, Cheryl? O maarte lang yan si Roqueta o
ginabaan na. Yun lang sa Leonardo Ansak. Katay tayo. Si Ma'am Des, nakikinig-kinig lang. Si Rosimatsu, si Teresita Price. Sino pa ba? Si Trixie Villa, Rosimatsu. Sino pa yung mga bagong pasok dyan? At sa lahat po ng mga pumasok kanina, mula pa kanina. So, thank you very much. At syempre, congratulations ulit kay Senator Risa Hontiveros. Actually, may video yan. Bukas na lang natin mag-usapan. Kasi anong oras na? Madaling araw na. It's already 1:21 na madaling araw po dito. Thank you very much, Alma Kawili. At sa lahat, again, good night, good night, good night. So, at least naka-isang oras tayo. 1 hour and 7 minutes na nakapag-live stream. Maraming salamat po. Kita-kits tayo bukas na no? Try ko kung makakapag-live ako. Pero kung hindi, yung upload ulit. Siyempre, may mga uploads ako yung mga live kahapon. Putragis yung mga live ko delayed ng 2 days. No? Nangyari ngayon. Tapos ma-upload ulit after 2 days. Pero again, nagpapasalamat ako kasi nga, kahit delayed, super delayed na yung mga uploads. Pinapanood nyo pa din mga kapsat. So, thank you very much po. Hanggang sa muli. Thank you very much. Good night, good night. Sayonara, Mabsat. God bless po. Bye-bye.